Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol pa din po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. So parang ngayon, may bagong usapin tayong tatalakayin, ano? Dahil po ito doon sa pagsasama-sama ng tatlong nakatrabaho ni Pepsi Paloma. Sarsi at itong si Merida and si Coca. So nagkasama-sama sila, 'di ba, sa panayam po ni Julius Babaw. And base nga po sa mga sinabi nila, parang meron daw magkasalungat yung salita na binitawan sa naturang vlog. So eto po basahin natin. Tapos meron tayong pag-uusapan mamaya, okay? Sabi dito, Sarsi's version about seeing Pepsi body at the morgue. Unang nagsalita dito si Sarsi kay Julius noong 2024 tungkol sa kalunos-lunos na pagka ni Pepsi. Kapansin-pansing iba ang deklarasyon niya sa panayam niya ngayong Enero 2025. Kaya nabahira ng pagdududa ang kanyang mga pahayag. 6 na buwan pa lamang ang nakalipas ng ikwento ni Sarsi kay Julius ang mga eksena nang puntahan niya sa morgue ang bangkay ni Pepsi. Lahat po niya mga kadabarkads, nakalabas ang dila niya. Nakadilat ang mata niya kasi, ayan, di ko lang babasahin. Isinara ko ang mata ni Pepsi. Tapos yung dila niya ipinasok ko. Hinimitay na ako, na-confine ako sa Hospital Capital Medical Center. Maaring nalito na si Sarsi dahil 40 taon na ang nakararaan. Paulit-ulit din sinasabi ni Sarsi na dinala ang bangkay ni Pepsi sa Capital Medical Center. Pero base sa mga ulat na lumabas noon sa United Doctors Medical Center, ang ospital malapit sa Welcome, Rotonda, Quezon City, ang pinagdalhan ng walang buhay na katawan ni Pepsi. Ngayon, ito naman po yung kwento ni Mayra Manibog and Coca Nicolas. Iba ang salaysay ni Sarsi sa version ni na Mayra at Coca nang makita nila si Pepsi sa morgue sa pakikipag-usap nila kay Julius ngayong Enero 2025. Kwento ni Mayra, pagpasok ko kasi sa morgue si Pepsi nakadilat pa tsaka nakalawit ang dila niya. Tapos sabi niya, Coca, Mayra, buksan mo yung bibig, ipasok ko yung dila. Sabi ko, ayoko, hindi ko kaya. Sabi naman ni Coca, ipinasok ko yung dila niya, Pepsi. Hindi kinontra ni Sarsi ang magkatugmang pahayag ni Mayra at Coca. So yan po yung ini-issue ngayon itong si Mr. Daryl Yap. Ito po yung kanyang naging pahayag. Pasensya na po. Hindi po masosolve ang pelikula namin ang misteryo ng kung sino ang nagsara ng mata at nagpasok ng dila ni Pepsi sa morgue. 4 lang po sila doon, patay na ang isa, magkaiba pa ang sinasabi daw ng dalawa. And eto pa, may comment po siya sa kanyang Facebook story. Nag-comment ata siya dito sa post ni Romel Alogin. Sabi niya, oh no! Sabi kasi dito nung caption, the truth revealed mema ka Sir Daryl Yap dahil dyan hindi na ako manunood. Tapos nag-comment si Daryl Yap, oh no, wag naman, super nalulungkot ako. Tapos tumawa siya, no? Tapos, meron siyang post sa Facebook, 'di ba? So nagbasa ako ng comment. May comment siya kasi doon Sabi po nitong si Daryl Yap, sa mga humihingi po ng reaction ko sa bagong interview nila na parang insecure pa si Pepsi sa kanila kahit masikat at mas may proyekto, hindi po ako makapagbigay ng reaksyon sa hindi ko na pinanood. Ang video na lang na ito ang magsisilbing paliwanag at paumanhin ko kung bakit di ko maisasama ang mga pahayag nila sa pelikula. Salamat. So, dinisregard niya nga po talaga itong mga pahayag ng mga buhay na witness. Si Sarsi, si Mayra, and syempre si Coca Nicolas. So, kung gagawa tayo syempre ng pelikula, dapat hinga natin ng pahayag both side. 'Di ba? Hindi yung one-sided lamang tayo. So kahit may gag order mga kadabarkads, eto siya at panay talak, nag-iingay sa mundo ng social
media. As if naman na talagang papayagan niya ng MTRCB, 'di ba? Tingnan na lang natin. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Ma'am Leia na kung saan ay 22 years na nanilbihan po sa Itbulaga. From tape to TBJ production, sumama po siya. Napaka-loyal niya po sa mga Dabber Gods and syempre sa Tito Vic and Joey. So talaga pong nagluluksa ang kaanak po nitong si Leia Sampan, and meron nga pong nag-post dito na umiiyak po yung bata. Namimiss niya po siguro itong si Ate Leia niya po. Sabi niya sa post dito, "It's hard to lose a family member that you love. I'm still wondering about life. Bestie Sofia, broken heart daw. Miss ka na ng bestie mo and Ate Fiona, Ate Leia. PS, kinuha niya kay ate niya si Katkat while her ate is sleeping. West Coast aka Katkat, bigay ni Ate Leia kay Fiona. Way back 2013, maiwan ng lahat, wag lang si Katkat." Sobrang love na love niya po si Ate Leia. And syempre mga ka-Dabber Gods, napakalaking kawalan po nito sa TBJ production, yung pagkawala po ni Ma'am Leia Sampan. Grabe talaga siya po kasi ang nag-aayos mga ka-Dabber Gods ng mga ads, placement ng ads, natatakbo dito sa telebisyon, sa Itbulaga. Napakahirap po nagawain niya na. Pero grabe, kinaya niyo po yan for 22 years. Pero yun nga lang, sa kasamaang palad mga ka-Dabber Gods, wala na po siya, no? Binawian na po siya ng buhay. So nakakalungkot lang sa side po ng TBJ production kasi dama ko talaga yung ni Bossing Vic Soto, yung kalungkutan niya kahapon. Gusto niyang umiyak talaga mga ka-Dabber Gods. Pero pinipilit niya po na hindi pumatak yung kanyang luha. Kung babalikan niyo po yung episode kahapon mga ka-Dabber Gods, ramdam niyo po yung garalgal ng boses ni Bossing Vic Soto habang siya po ay nagsasalita. Noong mag-aalay po ng kanta ang mga singing queen sa Dynamite. Favorite po kasi yun ni Leia Sampan, yung Dynamite na yun. Kaya kinanta po ng mga SQ natin. And kung papansinin niyo po kay Samantha Rascal, pinipilit niyang maging masaya, pero paiyak na daw siya nun mga ka-Dabber Gods. And kita ko nga po sa mukha niya, pinipilit niya lamang ngumiti kasi nga may nakaharap na camera. Pero deep inside, gusto na daw niya pong umiyak, gusto nang pumatak yung luha niya. So, hindi niya po akalain na maagang mawawala itong si Ma'am Leia Sampan. Si Leia Sampan po ay close na close yan sa mga Dabber Gods natin. Nakikita ko nga po yung mga picture niya, kasama niya si Maris Ocampo. Kumakain sila sa labas mga ka-Dabber Gods. And ngayon, nakakalungkot lang dahil wala na po si Ma'am Leia Sampan. Muli, condolence po sa pamilya, sa mga naiwan po ni Leia Sampan. Pakatatag po kayo, ganyan po talaga ang buhay. So hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.